Tahimik ang buong palapag ng The Chavez Women's Center, isang malawak at modernong klinika sa puso ng lungsod kung saan pumipilang mayayaman at makapangyarihan para lamang magpagamot kay Dr. Andrew De Chavez, ang pinakabatang fertility specialist na nakapagtayo ng medical empire sa bansa. Hindi lamang siya doktor, isa siyang institusyon. Sa edad na 35, hawak niya ang yaman, kapangyarihan at reputasyong hindi matitinag. Ngunit iisang sabi ng lahat, wala siyang puso. Hindi siya nakikipagrelasyon, hindi siya lumalabas sa media, at hindi kailanman nagpakita ng emosyon sa kanyang mga pasyente. Hanggang sa araw na iyon, mahinang bumukas ang pintuan ng kanyang konsultasyon. Pumasok ang isang babae na tila hindi kabilang sa marangyang mundo ng klinika. Simple ang suot. Walang mamahaling alahas, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Doc, ako po si Minerva Manalatas." Tumanggo si Andrew nang hindi tumitingin. "Please sit." Iniabot ng nurse ang medical file. Tahimik niyang binasa. Married, 32 years old. Trying to conceive, 5 years. Husband, working abroad. Napahinto siya. 5 years? Tanong niya. Mahinang tunanggo si Minerva. "Padating na po ang asawa ko next month. Gusto ko po sanang siguraduhing mabuntis pagdating niya." Sa unang pagkakataon sa maghapon, itinaas ni Andrew ang kanyang mga mata at doon niya ito nakita. Hindi kagandahang pangmodelo, hindi rin sosyal, ngunit may kakaibang init ang presensya nito. Parang tahanan at hindi niya naintindihan kung bakit. "Have you undergone fertility testing before?" Tanong niya, pilit pinananatihing propesyonal ang tono. "Opo, pero sabi nila normal naman daw po." Sumandal si Andrew sa kanyang upuan. "Sometimes, fertility isn't just physical. Stress, emotional pressure, hormonal balance, all play a role." Tahimik si Minerva. Pagkatapos ay mahina itong nagsalita. "Doc, gusto ko lang maranasang maging ina." At may kung anong gumalaw sa loob ng dibdib ni Andrew. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon. Matapos ang unang pagsusuri, ipinayo niyang ilang tests at procedures. Ngulit habang nagsasalita siya, napansin niyang hindi siya makapag-focus. Bakit parang masyado siyang aware sa presensya ng babae? Bakit tila mas tahimik ang mundo kapag ito ang kaharap niya? Hindi ito normal. Hindi ito dapat mangyari. Isa siyang doktor. At pasyente lamang ito. Bago umalis si Minerva ay tumigil ito sa pintuan. "Doc, salamat po. Sana matulungan niyo ako." Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng pag-asa. At iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nakaramdam si Andrew ng takot. Takot sa damdaming hindi niya kontrolado. Paglabas ni Minerva, hindi niya napansin na nakatanaw si Andrew sa bintana. At hindi niya rin alam na sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa isang pasyente. Samantana sa isang airport sa Middle East ay isang lalaki ang naglalakad patungo sa boarding gate. Mahigpit ang hawak sa pasaporte. Sa kanyang pitaka ay isang larawan ng kanyang asawa. "Minerva, uuwi na ako." Ngunit hindi niya alam na pagdating niya sa Pilipinas, ang babaeng kanyang minahal ay nasa gitna na ng isang kwentong magwawasak sa kanilang tatlo. Maaga pa lamang ay puno na ang The Chavez Women's Center. Ngulit kahit abala ang buong klinika, may kakaibang pakiramdam si Dr. Andrew De Chavez nang nakita niya ang pangalan sa kanyang schedule. Minerva Manalatas, follow-up consultation. Hindi niya maintindihan kung bakit tila naging mas mabigat ang kanyang paghinga. Hindi ito normal. Isa lamang siyang pasyente. Isa lamang. Mahinang kumatok sa pintuan. "Come in." Pumasok si Minerva. May hawak na maliit na envelope ng mga laboratory results. Ngunit ngayon, napansin ni Andrew ang pagbabago. May bahagyang kumpiyansa sa kanyang kilos. May pag-asang sumisilip sa kanyang mga mata. "Doc, ito na po ang results." Inabot niya ang envelope. Nagtagal ang kanilang mga daliri sa pagkakadikit. Isang segundo, ngunit sapat upang magpadaloy ng kakaibang init sa pagitan nila. Agad niyang binawi ang kamay. Propesyonal. Kailangan niyang manatiling propesyonal. Tahimik niyang binasa ang resulta. Hormones, normal. Ovarian reserve, healthy. Uterine lining, optimal. Perpekto.
halos perpekto. Tumanggo siya. Medically, wala tayong nakikitang problema. Napangiti si Minerva, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Kung ganun po, bakit hindi pa rin ako mabuntis? Huminga ng malalim si Andrew. Stress, emotional pressure, at minsan, ang katawan ng babae ay tumutugon sa takot. Napatingin si Minerva sa sahig. Takot na hindi ako mabigyan ng anak ang asawa ko. At doon na naman kumirot ang dibdib ni Andrew. May isang procedure na makakatulong. Sabi niya, ito ay uterine perfusion therapy. It improves blood flow and increases implantation chances. Nag-aalangan si Minerva. Masakit po ba? Hindi, pero kailangan kong gawin personally para masigurong tama ang proseso. Tumanggo siya. Gagawin ko po. Sa procedure room, malamlam ang ilaw. Tahimik. Tanging tunog ng monitor ang maririnig. Nakaayos si Minerva sa examination bed. Nakatingin sa kesami. Kinakabahan. Samantalang si Andrew ay nagsuot ng sterile gloves. Ilang beses na niyang ginawa ang procedure na ito. Ngunit ngayon, tila mas mabagal ang oras. Mas mabigat ang hangin. Mas tahimik ang mundo. Relax. Breathe slowly. Mahinahon niyang sabi. Sinunod ni Minerva. Ngunit nang magsimula ang procedure, napakapit ito sa gilid ng kama. Hindi sa sakit, kundi sa kaba. Doc? I'm here, sagot niya agad. At hindi niya alam kung bakit naging mas malambot ang kanyang tinig. Pagkatapos ng procedure, nanatili ang katahimikan. Tumayo si Andrew at nagtanggal ng gloves. Ngunit napansin niyang naninginig ng bahagya ang kamay ni Minerva. Okay ka lang? Tanong niya. Opo, kinakabahan lang. Nag-abot siya ng tissue, ngunit halip na kunin iyon, napahawak si Minerva sa kanyang kamay. Isang inosenteng hawak, isang sandali ng kahinaan, ngunit ang mundo ni Andrew ay tila tumigil. Nagtagal ang sandali. Pareho nilang naramdaman ang init ng balat ng isa't isa at ang tibok ng pusong hindi dapat maramdaman. Agad silang bumitaw, parang nagising mula sa isang panaginip. Lumipas ang ilang segundo bago nagsalita si Andrew. You should rest for a few minutes. Tumanggo si Minerva, ngunit bago siya lumabas ng silid, mahina nitong sinabi, Salamat po, Doc. Hindi lang sa procedure, kundi sa pakikinig. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya tinawag na doktor, kundi isang taong pinagkakatiwalaan. Sa loob ng kanyang opisina, napaupo si Andrew. Pinisil niya ang kanyang sentido. Ano ang nangyayari sa kanya? Hindi siya ganito. Hindi siya nadadala. Hindi siya nahuhulog. Ngunit bakit tila hinahanap ng kanyang mata ang presensya ng isang simpleng babae? Sa labas ng klinika, lumabas si Minerva at napahawak sa kanyang dibdib. Bakit tila hindi lamang pag-asa ang kanyang nararamdaman? Bakit tila may init na unti-unting sumisilop sa kanyang puso? At bakit tila mali iyon? Samantala sa loob ng eroplano patungong Pilipinas, nakapikit si Rogelio Manalatas habang hawak ang singsing sa kanyang daliri. Nagdarasal, umaasang pagbalik niya, handa na ang kanilang bagong simula. Hindi niya alam na sa bawat araw na lumilipas, may nabubuang damdamin na maaaring sumira sa kanyang tahanan. Mahina ang patak ng ulan sa labas ng The Chavez Women's Center. Tahimik ang umaga. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi trabaho ang nasa isip ni Dr. Andrew De Chavez, kundi ang babaeng darating. Eksaktong 9:00, dumating si Minerva Manalatas. Basang-basa ang laylayan ng kanyang palda. Hawak ang isang lumang payong. Ngunit ang kanyang mukha ay tila mas magaan ngayon. Good morning po, Doc. Tumanggo si Andrew. Ngunit napansin niya ang pamumula ng mata nito. Umiyak ka ba? Nagulat si Minerva. Hindi po. Ulan lang siguro. Hindi siya naniwala. Ngunit hindi na siya nagtanong. Matapos suriin ang kanyang vital signs at response sa procedure, sinabi ni Andrew, Maganda ang response ng katawan mo. Malaki ang chance this cycle. Napapikit si Minerva, parang nagpasalamat sa langit. Ngulit pagdilat niya, may luha na namuo sa kanyang pilikmata. Doc,
Pwede po bang magtanong? Tumanggo siya. Kapag po ba hindi pa rin ako nabubuntis, may kulong ba sa akin bilang babae? At tila may anong matalim na bagay ang tumusok sa puso ni Andrew. Umupo siya sa harap nito, hindi bilang doktor, kundi bilang tao. Hindi nasusukat ang pagiging babae sa kakayahang magbuntis, sabi niya. Tahimik si Minerva habang nakikinig. Ang halaga mo bilang tao ay hindi nakadepende sa sinapupunan mo. Tuluyang pumatak ang kanyang luha. Pero sa mundo namin, yun ang sukatan. Natahimik ang silid. Tanging patak ng ulan ang maririnig. At sa sandaling iyon, nakita ni Andrew ang bigat na matagal nang dinadala ng babae. Hindi niya ito nakita bilang pasyente, kundi bilang isang pusong pagudma. Dok, pwede po bang sabihin lang totoo? Tumanggo siya. Hindi ko po alam kung mahal pa ako ng asawa ko o kailangan lang niya ng anak. Hindi inaasahan ni Andrew ang kirot na dumaan sa kanyang dibdib. Hindi niya kilala ang lalaki. Ngunit bakit tila gusto niya itong kalabanin? Communication matters, sagot niya. Pero ang pagbuo ng pamilya ay hindi dapat obligasyon. Dapat ito ay bunga ng pagmamahal. Tahimik si Minerva. Parang may mga salitang ngayon lang niya narinig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsalita si Andrew. Hindi ako naniniwala sa kasal. Napatingin si Minerva. Bakit po? Saglit siyang natahimik. Parang nakikipaglaban sa sarili. Hanggang sa tuluyang nagsalita. Iniwan kami ng nanay ko para sumama sa ibang lalaki. Bata pa ako noon. Nakita ko kung paano nasira ang pamilya namin. Ngayon lang niya ito sinabi sa kahit kanino. At hindi niya alam kung bakit sa babaeng ito niya iyon na ibahagi. Mahina ang boses ni Minerva. Siguro po, hindi lahat ng pag-alis ay pagtataksil. Minsan, pagtakas iyon sa sakit. Napatingin si Andrew sa kanya. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. At sa unang pagkakataon, parang may nakaintindi sa kanya. Lumalalim ang katahimikan. Ngunit, hindi ito mabigat. Ito ang katahimikang komportable, mapayapa, mapanganib. Doc, mahina niyang sabi. Opo, salamat po. Pakiramdam ko po gumaganang dibdib ko kapag kausap ko kayo. Hindi siya agad nakasagot dahil totoo rin yun sa kanya. Nang tumayo si Minerva upang umalis, bahagyang nadulas ang kanyang paa dahil sa basang sahig mula sa ulan. Agad siyang nasalo ni Andrew. Napayakap siya sa dibdib nito. Isang iglap, ngunit tila umikot ang mundo. Narinig niya ang tibok ng puso ng doktor. Malakas, mabilis, totoo. Agad silang naghiwalay. Parehong humihingal. Parehong natatakot sa kanilang nararamdaman. Mag-iingat ka, mahina niyang sabi. Tumanggo si Minerva. Ngulit bago siya tuluyang umalis, lumingon siya. At sa tingin na yon, may tanong na hindi kayang sabihin ng salita. Pagkasara ng pinto, napahawak si Andrew sa kanyang dibdib. Hindi ito tama. Hindi ito dapat. Ngunit bakit tila ngayon lamang siyang nakaramdam ng ganito? Sa labas ng klinika, pinisil ni Minerva ang kanyang puso. May guilt, may takot, ngunit may kakaibang init na hindi niya maitatanggi. At alam niyang hindi niya dapat naramdaman iyon. Sa arrival area ng NAIA, bumukas ang pinto at lumabas si Rogelio Manalatas. Pagod, ngulit may ngiti, handang yakapin ng asawa. Handang simulan ulit ang kanilang buhay. Hindi niya alam na may pusong unti-unti nang naguguluhan at may lalaking hindi niya kilala na unti-unting pumapasok sa mundong para lamang sa kanya. Makapalang ulap ng gabing iyon. Mahinang kumikidlat sa malayo habang nakatayo si Minerva Manalatas sa labas lang NAIA arrival area. Mahigpit ang hawak sa kanyang bag. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa pananabik, kundi dahil sa takot. 3 taon. 3 taon mula nang huli niyang mayakap ang asawa. At sa 3 taon na iyon, natutunan niyang mabuhay mag-isa. Ngunit hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng ilang linggo, may ibang lalaking magpapagulo sa kanyang damdamin. Nagbukas ang pinto, lumabas ang mga pasahero, hanggang sa makita niya ito, si Rogelio Manalatas. Mas payat, mas maitim, mas tumanda, ngunit ang mga matang iyon ay puno pa rin ng pagmamahal. Minerva! Tumakbo ito papalapit at niyakap siya ng mahigpit.
Miss na miss kita. Niyakap niya ito pabalik. Ngunit habang yakap siya ng asawa, isang mukha ang biglang sumagi sa kanyang isip. Ang doktor. Agad siyang napapikit. May kirot sa kanyang dibdib. Sa taksi pa uwi, hawak ni Rogelio ang kanyang kamay. Magbabakasyon ako ng 2 buwan. Sulitin natin. Ngumiti si Minerva. Oo. Ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Pagdating sa kanilang maliit ngunit maayos na bahay, inilapag ni Rogelio ang kanyang maleta at agad siyang niyakap muli. Tahimik ang bahay, parang kulang. Hindi na kailangang ipaliwanag pa. Pareho nilang alam ang ibig sabihin. Anak, isang salitang matagal nang bumababagab sa kanilang pagsasama. May ginagawa akong paraan. Mahina niyang sabi. Napatingin si Rogelio. Anong ibig mong sabihin? May pinupuntahan akong doktor, fertility specialist. Nagliwanag ang mukha ng lalaki. Talaga? Bakit hindi mo sinabi agad? Gusto ko sana may magandang balita na akong ibibigay pagdating mo. Niyakap siya nito. Minerva, hindi kita pinakasalan para lang magkaanak. Ngunit hindi niya alam kung bakit tila bibahagi ng kanyang puso na hindi naniwala. Kinagabihan, malakas ang ulan. Nakaupo si Minerva sa gilid ng kama habang natutulog si Rogelio. Tahimik ang kanyang paghinga, mapayapa. Isang mabuting asawa, isang lalaking nagsakripisyo para sa kanilang kinabukasan. At siya, may lihim na nararamdaman para sa ibang lalaki. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Diyos ko, ano ang nangyayari sa akin? Samantala, sa kanyang penthouse, nakatanaw si Dr. Andrew De Chavez sa lungsod. Umuulan, tahimik. Ngunit ang kanyang isip ay magulo. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay may mali. Parang may nawawala. At hindi niya maintindihan kung bakit nais niyang makita isang pasyente. Hindi ito tama. Hindi ito profesional. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Kinabukasan, bumalik si Minerva sa klinika para sa scheduled monitoring. Ngunit iba na ang pakiramdam niya ngayon. May asawa na siyang nasa bahay. May obligasyon siyang dapat igalang. Ngunit nang pumasok siya sa consultation room at makita ang doktor, parang biglang naging tahimik ang mundo. Your husband arrived? Tanong ni Andrew. Tumanggo siya. Opo. Hindi niya alam kung bakit tila may aninong dumaan sa mukha ng doktor. Good, sagot nito. Pilit profesional lang tono. Ngunit may kung anong hindi masabi sa pagitan nila. Habang sinusuri niya ang ultrasound monitor, nagsalita si Andrew. You are ovulating within the next 24 hours. Nanigas si Minerva. Ito na ang pinakamahalagang sandali. Ito ang pagkakataon. Ito ang sagot sa kanyang mga panalangin. Spend time with your husband, sabi niya. Tumanggo siya. Ngunit hindi siya tumayo. Sa halip ay nanatili siyang nakahiga, nakatingin sa kisame. Dok, yes. Bakit po parang natatakot ako? Hindi siya agad nakasagot. Dahil hindi rin niya alam ang sagot. Paglabas niya sa silid, tila mas mabigat ang kanyang hakbang. Samantalang si Andrew ay napahawak sa mesa. Pinipigilan ng damdaming hindi niya dapat nararamdaman. Sa gabing iyon, patuloy ang malakas na ulan. Sa loob ng kanilang bahay, naghahapunan ng mag-asawa. Tahimik, mabigat, punong-puno ng mga salitang hindi masabi. At sa labas, tila may parating na bagyong hindi kayang pigilan noong man. Malakas ang ulan ng gabing iyon. Humahampas ang patak sa bubong na yero ng bahay nina Minerva at Rogelio. Tila sumasabay sa bigat ng katahimikan sa loob. Nakahain ng hapunan, mainit ang sabaw, ngunit malamig ang pagitan nila. Tahimik na kumakain si Rogelio. Pagod mula sa biyahe, nanibago sa muling pagsasama. Samantalang si Minerva ay tila may ibang iniisip. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang sinabi ng doktor, "You are ovulating within the next 24 hours." Ito na ang pagkakataon. Ito na ang sagot sa kanilang matagal na paghihintay. Pagkatapos kumain, nilapitan siya ni Rogelio at hinawakan ang kanyang kamay. "Namiss ko ang ganitong gabi. Tahimik lang tayo." Ngumiti si Minerva, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang gabing yun, humiga sila sa kama.
magkatagi, mag-asawa, ngunit tila may espasyong hindi masukat sa pagitan nila. Hinaplos ni Rogelio ang kanyang buhok. Handa ka na ba? Magsimula ulit tayo. Tumanggo siya. Pinilit maging buo ang loob. Pinilit maging asawa. Pinilit maging tama. Ngunit habang pinipikit niya ang kanyang mga mata, isang mukha ang lumitaw. Ang doktor. Agad siyang napadilat. May problema ba? Tanong ni Rogelio. Wala, pagod lang siguro. Hindi niya siya pinilit ng asawa. Niyakap na lamang siya nito. At maya-maya'y nakatulog. Ngunit si Minerva ay nanatiling gising. Nakatingin sa kisame. Pinipigilan ng kaguluhan sa kanyang dibdib. Hindi ito tama. Hindi ito dapat. Ngunit bakit tila hindi siya makahinga? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa side table. Isang mensahe mula sa klinika. The Chavez Women's Center. Follow-up reminder. Ngunit kasunod nito ay isang personal na mensahe mula kay Dr. Andrew De Chavez. Saglit siyang natigilan. Hindi siya agad huminga habang binabasa. How are you feeling tonight? Napapikit siya. Hindi niya alam kung bakit siya nanginginig. Hindi ito profesional. Hindi ito dapat. Ngunit bakit tila hinahanap ng puso niya ang mensaheng yun? Hindi siya sumagot. Ibinaba ang telepono. Huminga ng malalim. Ilang minuto ang lumipas, ngulit muling nag-ilaw ang screen. You don't have to reply. Just take care. At sa sandaling yun, may kung anong bumasag sa kanyang paninindigan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, sinigurong hindi magigising ang asawa. Lumabas siya ng bahay. Patuloy ang ulan. Malamig ang hangin. Ngunit tila mas malamig ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit siya naglalakad. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Ngunit alam ng puso niya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatanaw si Andrew sa bintana ng kanyang opisina. Hindi pa siya umuuwi. Hindi siya mapalagay. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hanggang sa may kumatok. Mahina. Dahan-dahan. Parang may pag-aalinlangan. Binuksan niya ang pinto. At doon niya siya nakita. Basang-basa sa ulan. Humihingal. Naliligaw. Si Minerva. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Dok, pasensya na po. Mahina ang kanyang boses. Naguguluhan po ako. Isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. At sa sandaling iyon, tila gumuho ang lahat ng hangganan. Hindi na doktor at pasyente, hindi na tama at mali, kundi dalawang pusong pagod na lumaban. Lumapit siya, nag-aatibali, ngunit hindi siya umatras. Minerva. At bago pa niya matapos ang sasabihin, napayakap ito sa kanya. Mahigpit, parang takot bumitaw. At ang yakap na iyon ay naging simula ng isang pagkakamali na magbabago sa kanilang kapalaran. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob ng silid, nagsanib ang dalawang pusong naghahanap ng init. Isang gabing puno ng kahinaan, isang gabing walang salita, isang gabing hindi na mababawi. Habang sa isang maliit na bahay sa lungsod, mahimbing ang tulog ni Rogelio. Hindi niya alam na sa gabing inaasahan niyang magsisimula ang kanilang bagong pag-asa, ay siya ring gabing magwawasak sa kanyang mundo. Umiikot ang mundo ni Minerva Manalatas nang magising siya kinabukasan. Hindi dahil sa umaga, kundi dahil sa bigat ng konsensya. Nakabalot pa siya sa kumot ng kanilang sala, nakaupo sa sahig at nakatingin sa basang sahig kung saan patak pa rin ang ulan mula sa bintana. Ano ang ginawa ko? Bulong niya sa sarili. Ang bawat segundo ng gabing iyon ay naglalaro sa kanyang isipan. Hindi lang simpleng yakap, hindi lang isang damdaming hindi niya dapat naramdaman. May nangyari. At alam niyang hindi na ito basta makakalimutan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Dr. Andrew De Chavez sa kanyang penthouse,
nakatanaw sa ulan. Tahimik. Ngunit ang katahimikan ay puno ng paghihinayang. Hindi siya sanay sa ganitong damdamin. Hindi niya alam kung paano nangyari. At higit sa lahat, hindi niya alam kung paano niya haharapin ang darating na unos. Nag-message si Minerva ngunit nag-second guess bago pindutin ang send. Hindi ko siya pwedeng sulatan. Bulong niya. Pero ang telepono ay parang may sariling isip. Nag-vibrate. Dr. Andrew De Chavez. Are you okay? Last night, I hope you got home safe. Nagulat siya. Hindi niya alam kung paano tumugon. Baka mas lalong kumalat ang kaguluhan sa puso niya. Sa bahay naman, si Rogelio ay nagising ng maaga. Minerva, tawag niya, habang tinitingnan ang kanyang asawa. Tahimik si Minerva. Ang bawat salita ay parang bato sa kanyang lalamunan. Hindi niya kayang sabihin ang nangyari. Hindi niya kayang saktan si Rogelio. Ngunit alam niya rin na may mali na sa pagitan nila. Habang naghahanda sa klinika, hindi mapakali si Andrew. Bawat konsultasyon ay tila nakatingin sa kanya. Bawat pasyente ay parang nagpapakita ng kanyang pagkakulang. Ngunit wala siyang magagawa sa nararamdaman niya para kay Minerva. Ito ay labag sa lahat ng propesyonal na batas. Ngunit hindi niya mapigilan ang tibok ng puso niya. Pagdating ni Minerva sa klinika, pilit niyang itinatago ang lungkot. Ngunit halata sa kanyang mukha ang puwang ng gabing iyon. Tila may problema ka, wika ni Andrew, pilit propesyonal. Tumanggo siya ng bahagya. Opo, puro alala lang po. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi lamang alaala. Ito ay simula ng kanilang paglusong sa isang relasyon na bawal, mapanganib, at puno ng kahihinatnan. Sa gabing iyon, habang naghahanda sa bahay, biglang bumukas ang pinto. Si Rogelio. Minerva, kumain ka na ba? Tumanggo siya. Ngunit sa kanyang isipan, paulit-ulit ang mukha ni Andrew. Paulit-ulit ang init ng gabing iyon. Paulit-ulit ang pangakong hindi dapat maramdaman. Hindi niya alam kung paano haharapin si Rogelio. Hindi niya alam kung paano haharapin ang doktor. Ngunit alam niya ang isang bagay. Ang pagkakamaling iyon ay hindi na maibabalik. Sa kabilang bahagi, si Andrew ay nakaupo sa kanyang opisina, hawak ang kanyang ulo. Kung ano ang nangyari kagabi, bumabalik sa kanya. At sa bawat pagbalik nito, mas lalo siyang natatakot. Hindi lamang sa damdamin niya, kundi sa mga posibleng mangyari sa kanyang lisensya, reputasyon, at sa buhay ni Minerva. Hindi niya alam na mga susunod na linggo, ang kanilang lihim ay magsisimulang magparami ng komplikasyon. Mula sa guilt, simula ng pagdudubga ng asawa, hanggang sa legal na banta. Isang gabing hindi niya dapat naganap ay magsisimula ng sunod-sunod na problema. Umaga na at abala si Rogelio manalata sa trabaho sa negosyo niyang bagong bukas sa lungsod. Si Minerva, nakaupo sa sala, hawak ang telepono, nakatitig sa screen. Muli, may mensahe mula kay Dr. Andrew De Chavez. Morning, today's the best time for monitoring. Are you ready? Napahawak siya sa dibdib. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi niya kayang sabihin kay Rogelio. Ngunit alam niyang hindi niya rin kayang ipagpaliban ito. Sa klinika, nakatayo si Andrew sa kanyang opisina, nakatingin sa doorway. Minerva, bati niya, ngunit may kakaibang tono sa kanyang boses. Hindi propesyonal, hindi matukoy. Ang mga mata niya ay tila nagbabantay, nag-aalab, at may halong pangamba. Ready po. Mahinang sagot ni Minerva. Pumunta siya sa procedure room at sa bawat hakbang, tumitibok ang puso niya ng mabilis. Hindi dahil sa takot sa procedure, kundi sa takot niya sa damdamin niya. Tahimik ang silid. Si Andrew nakatayo sa tabi ng ultrasound machine. Relax lang, sabi niya, pilit profesional, ngunit may kakaibang init sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Minerva. Habang ginagawang procedure,
bahagyang nagtagpo ang kanilang mga kamay. Sandaling iyon lang, ngunit sapat para kumulo ang dugo ni Minerva. Para bang bawat iglap ay nagpaparamdam ng isang bagay na hindi dapat maramdaman. Pagkatapos ng procedure, nakaupo silang magkatabi, sabay nakatingin sa screen. "I'll adjust your cycle meds," sabi ni Andrew, ngunit ang boses niya ay bahagyang mababa, may bahid ng init. Hindi niya naisip na ganito siya makakaranas ng tensyon sa kanyang trabaho. Ngunit bago pa siya makausad, tumunog ang cellphone ni Minerva. "Minerva, nasan ka na? Tara na!" Tugon ni Rogelio. Tumitig siya sa telepono. Pumigil sa paghinga. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. "Go, you should go," sabi ni Andrew. "Pero Doc, go." Paulit-ulit, may kakaibang tono. Napilitang lumakad si Minerva palabas, hawak ang telepono. Ngunit sa bawat hakbang, tila tumitigil ang oras. Sa labas ng klinika, sinalubong siya ng araw na banayad sa kabila ng ulan kahapon. Tinawagan niya si Rogelio. "Sorry po, Doc," mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung bakit napahagighik siya sa sarili. Kasabay ang guilt, kasabay ang tukso. Sa hapunan, nagtagpo ang mag-asawa sa bahay. Tahimik ang hapunan, ngulit sa bawat titig ni Rogelio, parang may nasasagasaan siya. May nararamdaman si Minerva, ngulit hindi niya ito masabi. Sa gabi, habang tulog si Rogelio, lumapit siya sa bintana, nakatingin sa kalangitan. Ang buwan ay malinaw, ngunit ang kanyang puso ay magulo. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang dalawang taong mahal niya. Isang asawa na dapat niyang igalang at isang doktor na nagising sa damdaming matagal nang nakatago. Sa kabilang dako, si Andrew ay nakaupo sa opisina, nakatingin sa mensahe na hindi niya pinadala. "Minerva, take care." Tumutulo ang pawis sa noo niya. Alam niyang may mali na nangyayari, ngunit hindi niya mapipigilan. Hindi niya mapipigilan ang pagnanasa na mas mapalapit pa kay Minerva. Hindi nila alam na sa bawat araw na luminipas, ang guilt, tukso at lihiming damdamin ay lalalim. At sa pagbalik ni Rogelio mula sa isang business trip sa susunod na linggo, lahat ng nakatagong damdamin ay pwedeng lumabas. Tahimik ang buong klinika sa hapon. Si Minerva Manalatas ay nakaupo sa waiting area. Hawak ang kanyang medical file. Hindi niya alam kung bakit tumatakbo ang dugo sa mukha niya habang iniisip ang doktor. Lumapit si Dr. Andrew De Chavez. "Minerva, follow up po tayo sa procedure room. Kailangan kong suriin ang response ng iyong uterus lining." Tumanggo siya, bagamat ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Sa bawat hakbang papasok sa procedure room, tila bumagal ang oras. Hindi niya kayang pigilan ang kaba. Hindi niya kayang pigilan ang damdamin na nagsisimula na sa gabing ulan. Pagpasok nila sa silid, nagsimula ang monitoring. Tahimik. Tanging tunog ng ultrasound machine at ang bahagyang hininga nila ang maririnig. Ngulit sa bawat sandali, napapansin ni Andrew ang kaanyuan ni Minerva. Ang kanyang buhok na medyo basa mula sa ulan kahapon. Ang mga mata na puno ng tanong. Ang mga labi na tahimik, ngunit tila may gustong sabihin. "Relax," sabi ni Andrew, ngunit hindi niya mapigilan ang boses niya ay may bahid ng init. "Doc?" Mahinang bulong ni Minerva. "Opo? Hindi ko po alam kung bakit, pero ang tibok ng puso ko, mabilis na parang tumatalon sa dibdib ko." Hindi siya agad nakasagot. Hindi niya kayang sabihin ang nararamdaman niya. Ngunit sa bawat sandali, tila nagkakaroon ng kuryente sa pagitan nila. Habang sinusuri ang ultrasound, bahagyang nagtagpo ang kanilang mga kamay. Sandaling iyon lang, ngunit para kay Minerva, parang bumigil ang buong mundo. Hindi ito dapat, ngunit bakit tila mas komportable siya sa doktor kaysa sa asawa niya? "Everything looks good," sabi ni Andrew, pilit na propesyonal. Ngunit ang tingin niya kay Minerva ay hindi na lamang pang-medical. May halong pang-unawa, pangangala, at tukso. Pagkatapos ng procedure, lumapit siya sa mesa ng gamot. Siguraduhing uminom ng prescribed meds on time. Payuhan niya. "Salamat po, Doc," sagot ni Minerva, ngunit bahagyang mahina ang boses.
At sa pagkakataong iyon, napahawak ang kanilang mga daliri, isang iglap na nagtagal, parang may nag-uusap na hindi salita. Tumigil sila. Pareho silang huminga ng malalim, ngunit sa bawat tibok ng puso nila, alam nilang may pumipigil sa kanila na hindi dapat nangyari. Tahimik na lumakad si Minerva palabas ng silid, hawak ang telepono. May mensahe sa kanya. Si Rogelio. Sana okay ka na. Tara, kakain tayo ng dinner. Napahagikhik si Minerva sa sarili. Hindi niya kayang sabihin ang nangyari sa klinik. Hindi niya kayang saktan ng asawa. Sa labas ng klinika, nakatayo si Andrew, nakatingin sa pinto kung saan lumabas si Minerva. Hindi niya mapigilan ang damdamin niya. Alam niyang mali, alam niyang bawal, ngunit sa bawat sandali na nakikita niya ang pasyente, tila may hinahanap siyang init. Ngunit may hindi nila alam. Sa kabilang palapag, may bagong pasyente ang nakakita sa kanila. Hindi agad malinaw ang nakikitang nangyayari, ngunit sa mata nito, tila may kakaibang tensyon sa pagitan ng doktor at ng babae. At sa susunod na linggo, ang titig na iyon ay magbubunga ng komplikasyon. Linggo ng hapon, tahimik ang bahay ng manalatas. Si Rogelio ay nakaupo sa sala, hawak ang tablet, nag-check ng emails mula sa kanyang trabaho abroad. Si Minerva naman ay abala sa pagluluto, ngunit hindi niya maalis sa isip ang nangyari sa klinik. Minerva, mahina ang boses ni Rogelio sabay hinto sa pag-scroll. Sagot niya, pilit na natural. Napapansin ko lang, parang may iba sa iyo nitong mga araw na ito. Medyo tahimik at hindi mo ako tinitingnan tulad lang dati. Napahinto si Minerva. Hindi po, siguro pagod lang po ako sa klinik. Ngulit hindi niya nasasabi ang katotohanan. May bahagyang pagkakahawak sa klinik. May lihim na yakap na hindi niya dapat naaalala. Kinagabihan habang tulog si Rogelio, nakaupo si Minerva sa gilid ng kama, hawak ang cellphone. Nag-message si Dr. Andrew De Chavez. Check your meds tonight. Call me if you feel any discomfort. Napahawak siya sa dibdib. Hindi niya mapigilan ang damdamin. Hindi niya kayang tumugon, ngunit alam niyang may nararamdaman na hindi tama. Kinabukasan, sa trabaho ni Rogelio, nakaramdam ito ng kakaibang lungkot habang iniisip si Minerva. Parang may tinatago siya, bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung ano iyon, ngunit alam niyang may pagbabago. Samantala, si Andrew ay nakaupo sa klinik, nagbabasa ng medical journal, ngunit hindi niya maalis sa isip ang mukha ni Minerva. Tila bawat ngiti, bawat galaw nito ay nagiiwan ng marka sa puso niya. Alam niyang mali, alam niyang bawal, ngunit hindi niya mapigilan. Isang pasyente ang nakapasok sa silid habang siya ay nag-aayos ng mga files. Dr. De Chavez, gusto ko rin pong magpa-consult sa fertility. Ngunit bago pa niya matapos ang sagot, nakita niya ang tingin ng pasyenteng nakakita sa kanya at kay Minerva kahapon sa silid ng monitoring. Ang mata niyang pasyente ay may halo ng pagtataka at pagtatapat. Kinabukasan, tumawag ang pasyente sa klinika. Hello, gusto ko lang pong mag-report ng nangyari kahapon sa procedure room. May nakita po akong hindi ko alam kung ano pero tila hindi tama. Agad nagpanic si Andrew. Alam niyang may panganib na magsampa ng reklamo si Minerva o ang kanyang asawa. Samantala, si Minerva ay hindi rin mapakali. Ang bawat mensahe mula sa doktor ay tila nagdadagdag ng tensyon. Ang bawat sandali kasama si Rogelio ay nagiging sanhi ng guilt at panghihinayang. Ngulit alam nilang parehong may damdaming lumalaki. Hindi nila ito kayang pigilan. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging malabo ang hangganan sa pagitan ng tama at mali, sa pagitan ng asawa at doktor. At sa loob ng klinika, si Andrew ay nagbabadya ng planong harapin ang sitwasyon. Alam niyang kung may makakakita sa kanila, maaaring mapatalsik siya sa propesyon. At alam niyang kung matutuklasan ni Rogelio, maaaring masira ang pamilya ni Minerva. Sa isang hapon sa De Chavez Women's Center, tahimik ang klinik. Si Minerva Manalatas ay nakaupo sa procedure room, nakahanda para sa routine monitoring ng fertility cycle niya. Ngunit sa bawat hakbang papasok, nararamdaman niyang bigat ng gabing iyon, ang gabing hindi niya dapat naaalala, ngunit paulit-ulit sa kanyang isip. Nakikita mo ba ang lining?
Tanong ni Dr. Andrew de Chavez, nakatayo sa tabi niya, hawak ang probe. Opo, sagot ni Minerva, ngunit hindi niya mapigilan ang paghinga ng mabilis. Sa bawat sandali, napapansin ni Andrew ang detalye sa mukha ni Minerva. Ang kilay na bahagyang nagkikisay, ang labi na tahimik ngunit nag-uumpisa ng damdamin, at ang mga mata na tila may hinahanap na init sa kanya. Biglang nagtagpo ang kanilang mga kamay habang inaayos ni Andrew ang probe. Sandaling iyon lang, ngunit tila bumagal ang mundo. Hindi nila namalayan na may pinto sa gilid na bahagyang nakabukas. Si Isabel, isang bagong nurse trainee sa clinic, ay nakatayo sa hallway. Hindi niya intensyon na makakita, ngunit napalingon siya sa tunog ng monitor at nakita ang parehong doktor at pasyente na tila masyadong malapit sa isa't isa. Ang mata niya ay namulat sa isang sandali ng tukso at init na hindi niya maintindihan. I'll just step out, sabi ni Isabel, ngunit huli na. Napansin ni Andrew ang mata ng nurse sa doorway, biglang napahinto siya. Pinisil ang kanyang sentido. Minerva, okay ka lang? Mahina niyang tanong. Tumanggo si Minerva, ngunit alam nilang parehong may nalaman si Isabel. Pagkatapos ng procedure, naglakad si Minerva palabas ng silid. Nanginginig ang mga kamay. Hindi niya alam kung paano haharapin ng nurse o paano maitatago ang gabing iyon. Ngunit sa isang iglap, naramdaman niya na ang bawat mensahe mula kay Andrew ay may bagong bigat. Hindi na lamang ito tungkol sa fertility. Ito ay tungkol sa damdaming bawal, delikado at hindi dapat maramdaman. Samantala, sa bahay ni Minerva at Rogelio, tila tahimik ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Napapansin ni Rogelio ang pagbabago sa kanyang asawa. Minerva, bakit parang may iniisip ka palagi? Tanong niya habang naghahapunan. Tumanggo si Minerva, ngunit pilit niyang pinilit maging natural. Wala po, siguro pagod lang po ako sa klinik. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may bahid ng lihim na damdamin na hindi niya kayang ipakita. Kinabukasan, si Andrew ay nakaupo sa kanyang opisina, iniisip ang nangyari. Ang nakakita sa Isabel ay maaaring magdulot ng skandal. Alam niyang kung may makakaulat sa board o sa regulatory body, maaaring matanggal siya sa klinika o mawala ang lisensya niya. At higit pa rito, alam niyang kung malaman ni Rogelio, maaaring masira ang pamilya ni Minerva. Ang lihim nilang gabing iyon ay nagsisimulang maging bombang nakatago, isang maliit na spark na pwedeng magdulot ng apoy sa parehong buhay nila. At sa bawat sandali, napagtatanto ni Andrew at Minerva na ang kanilang damdamin ay hindi na lamang basta tukso. Ito ay nagsisimula ng magkaroon ng malalim na epekto sa kanilang moral, profesional at personal na buhay. Linggo ng gabi, tahimik ang bahay na Minerva at Rogelio. Si Rogelio ay nakaupo sa sala, hawak ang tablet at pilit binabaliwala ang kakaibang pagbabago sa asawa. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang mga maliliit na bagay. Ang pagdadalawang isip ni Minerva bago sumagot sa mga tanong. Ang paulit-ulit na pagtingin sa kanyang cellphone at ang bahagyang lungkot sa mata nito. Minerva, tanong niya, malimanay ngulit may halong pag-alala. Tumigil siya sa ginagawa. Sagot ni Minerva, pilit na natural. Parang may iniisip ka palagi. Parang may tinatago. Napahinto si Minerva. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Wala po. Siguro pagod lang po ako. Mahinang sagot niya. Ngunit alam niya na hindi iyon totoo. Samantala, sa klinik, si Dr. Andrew de Chavez ay hindi mapakali. Alam niyang may nakakita sa kanila. Si Isabel, ang nurse trainee. Nag-aalala siya sa posibleng reklamo o mas malala pa, ang matanggal siya sa klinika o mawala ang lisensya niya. Kinabukasan, habang nag-aasikaso si Minerva sa office ng klinik, lumapit si Isabel. Dr. de Chavez, gusto ko lang po sanang ipaalam. Malumanay ngunit matatag ang boses niya. Na nakikita ko kahapon sa procedure room. Hindi ko po masabi kung ano ang nangyari, pero para lang po alam ninyo, may mga tao na maaaring magtanong. Tumigil si Andrew. Salamat sa pag-inform, Isabel. Ipapaalala ko sa lahat ang profesionalismo sa klinik. Sagot niya, ngulit alam niyang may panganib na nakatago sa bawat salita. Si Minerva, habang nasa klinik, ay tila hindi mapakali.
Bawat tingin niya sa doktor ay may dalang tensyon. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang damdamin na unti-unting lumalaki. Ngunit alam niyang bawal, at higit sa lahat, may asawa siya sa bahay na dapat niyang igalang. Sa bahay, si Rogelio ay hindi mapakali. Parang may nagbabago sa iyo, Minerva? At parang may hindi mo sinasabi. Bulong niya habang nakaupo sa gilid ng kama. Tumanggo si Minerva, ngunit pilit na pinigilan ng damdamin na lumabas. Wala po, okay lang po. Sagot niya, ngunit ang puso niya ay kumakaba sa alanganin. Sa klinik, si Andrew ay nakaupo sa kanyang opisina, iniisip ang mga posibleng panganib. Kung malaman ni Rogelio ang lihim nila, kung magsampa ng reklamo si Minerva o si Isabel, kung matanggal ang lisensya niya. Alam niyang kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon, ngunit hindi niya na maiwasang maapektuhan ng damdamin para kay Minerva. Sa hapon, habang naglalakad si Minerva palabas ng klinik, may narinig siyang usapan sa hallway. Parang may kakaiba sa doktor at pasyente na iyon. Bulong ni Isabel sa isa pang nurse. Napatingin si Minerva, nanginginig ang kamay. Alam niyang ang lihim nila ay hindi naligtas. Sa gabing iyon, tahimik ang bahay. Ngulit sa isip ni Minerva, umiikot ang lahat. Ang unang yakap sa gabing ulan, ang mga private moments sa klinik, ang mga mata ni Isabel na nakakita sa kanila. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lahat. At higit sa lahat, hindi niya alam kung paano maaaksaya ang propesyon at lisensya ni Andrew. Hapon sa The Chavez Women's Center, tahimik ang buong klinika. Si Minerva Manalatas ay nagpunta para sa private follow-up. Tahimik ang silid, malamig ang ilaw mula sa mga fluorescent lamps. Ngunit sa loob, umiinit ang bawat titig at bawat galaw. Relax lang po, breathe slowly, sabi ni Dr. Andrew De Chavez habang inaayos ang ultrasound probe sa tiyan ni Minerva. Opo, Doc, sagot ni Minerva, ngunit ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Sa bawat hakbang at paggalaw ni Andrew, parang bawat selula ng katawan ni Minerva ay nagbabantay at naglalaban sa damdamin. Bahagyang nagtagpo ang kanilang mga kamay habang inaabot ang probe. Sandaling iyon lang, ngunit parang bumagal ang oras. Parehong naramdaman ang init, ang kuryente sa pagitan nila at ang hindi mapigilang tukso. Minerva? Mahinang wika ni Andrew, nakatingin sa mata nito. Hindi niya alam kung tama ang nararamdaman niya, ngunit hindi niya mapigilan ang tibok ng puso. Tumigil si Minerva, huminga ng malalim at sinubukang alisin ang tingin sa kanya. Ngunit bago siya makaalis, napansin nilang pareho ang bahagyang paglapit ng mga labi. Sandaling iyon, parang nagtagpo ang mundo nila. Doc, bulong ni Minerva nanginginig. Opo, sagot ni Andrew, ang boses niya mababa at may bahid ng init. Hindi nila sinasadya, ngunit sandali lang iyon, isang iglap ng tukso, isang sandali ng gabing hindi nila dapat maramdaman. Agad silang humiwalay, parehong humihinga ng malalim. Paglabas ni Minerva ng silid, nanginginig pa rin ng mga kamay. Alam niyang bawal ang lahat ng iyon, ngunit ang puso niya ay kumakaba sa bawat sandali na nakikita si Andrew, sa bawat mensahe, sa bawat titig. Sa bahay naman, si Rogelio ay nakaupo sa sala, hawak ang tablet. Napansin niya ang pagbabago kay Minerva sa mga nakaraang araw. Parang may tinatago siya at parang hindi na ako ang unang iniisip niya. Bulong niya sa sarili. Ngunit pinilit niyang maniwala na pagod lang ito sa klinik. Kinabukasan, habang naghahanda sa klinik, may lumapit kay Andrew na pasyente. Doc, medyo naistorbo lang ako kahapon sa hallway. Napatingin si Andrew, alam niyang si Isabel ang pasyente. Everything okay? Tanong niya. Po, nakita ko lang po yung nangyari sa procedure room kahapon. Parang tension sa pagitan ninyo at ni Minerva. Mahina ngunit matatagang sagot ni Isabel. Naramdaman ni Andrew ang bigat sa dibdib.
Kung may makakaulat, maaaring maapektuhan ang lisensya niya at higit pa roon, alam niyang masisira ang tiwala ni Rogelio sa kanyang asawa. Si Minerva naman habang nasa bahay ay nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang telepono. Ang bawat mensahe mula kay Andrew ay nagdadala ng init, ng tukso at ng guilt. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang parehong lalaki sa kanyang buhay. At sa labas ng bahay, tila may parating na unos, ang unang senyales ng hinala ni Rogelio, ang unang babala mula sa nurse na nakakita sa kanila sa klinik, at ang simula ng serye ng pangyayaring pwedeng magbura ng lisensya ni Dr. Andrew, masira ang relasyon ni Minerva at Rogelio at ilagay sila sa gitna ng komplikasyon. Linggo ng hapon, tahimik ang The Chavez Women's Center. Si Minerva Manalatas ay nakaupo sa procedure room, muli para sa susunod na monitoring ng kanyang fertility cycle. Ngunit sa bawat paggalaw, sa bawat tingin sa monitor, hindi niya maiwasang maisip ang gabing iyon ng ulan, ang yakap, ang init, at ang damdamin na hindi dapat nararamdaman. Relax lang, Minerva, wika ni Dr. Andrew De Chavez na nakatayo sa tabi niya. Opo, sagot ni Minerva, ngunit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Habang inaayos ang probe, bahagyang nagtagpo ang kanilang mga kamay. Sandaling iyon lang, ngunit para kay Minerva, bumagal ang mundo. Hindi niya alam kung paano haharapin ang damdamin na lumalakas sa bawat iglap. Ngunit bago pa man lumalim ang tensyon, may kumatok sa pinto. Si Isabel, ang nurse trainee, ay nakatayo sa doorway, halatang nag-aalangan. Dok, pasensya na po pero nakita ko po ulit kahapon at may iba pong nakakita rin. Tumigil si Andrew. Salamat, Isabel. Ipapaalala ko sa lahat ng profesionalismo. Sagot niya, ngulit alam niyang may panganib na pwede na agad lumabas. Paglabas ni Minerva ng silid, nanginigig pa rin ang mga kamay. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bawat mensahe mula sa doktor. At higit pa rito, hindi niya alam kung paano haharapin ang asawa niya, si Rogelio, na unting-unti nang humihinala. Sa bahay, si Rogelio ay nakaupo sa sala, nakatingin sa telepono. Napansin niyang may kakaibang tono sa boses ni Minerva sa mga nakarang tawag at mensahe. Parang may tinatago siya. May ibang alam na hindi ko. Bulong niya sa sarili. Kinagabihan, habang tulog si Rogelio, nakaupo si Minerva sa gilid ng kama, hawak ang telepono. Nag-message si Andrew, "Check your meds tonight. Call me if you feel any discomfort." Hindi niya kayang tumugon, ngunit alam niyang may nararamdaman siya na hindi tama. Sa kabilang bahagi, si Andrew ay nakaupo sa opisina, iniisip ang posibleng panganib. Kung may makaulat kay Isabel, maaaring matanggal siya sa klinika. Kung malaman ni Rogelio ang lihim, masisira ang pamilya ni Minerva. Ngunit hindi niya mapigilan ang damdamin para kay Minerva. Kinabukasan, si Rogelio ay nagtanong ng direkta sa asawa. "Minerva, sinong dalas mong hausap sa klinik? Bakit parang may iba kang iniisip?" Napahinto si Minerva. "Wala po. Doc lang po tungkol sa fertility cycle ko," sagot niya nanginigig. Ngunit hindi niya masabi ang nangyari sa klinik, ang yakap at ang mga sandaling delikado. Sa susunod na araw sa klinik, muling nagkaroon ng private consultation si Minerva kay Andrew. Tahimik ang silid. Ang bawat hingiga, bawat titig ay naglalagay ng tensyon sa hangin. Hindi nila alam na sa bawat segundo na iyon, may panganib na lalabas. Si Isabel ay may unang dokumentadong babala at si Rogelio ay unti-unti nang humihinala. Hapon sa The Chavez Women's Center, nakaupo si Minerva Manalang Adlas sa procedure room, nakahanda para sa susunod na cycle monitoring. Tahimik ang silid, taming tunog ng ultrasound machine at ang malalim nilang paghinga ang maririnig. Relax. Breathe slowly. Wika ni Dr. Andrew De Chavez, nakatayo sa tabi niya habang inaayos ang probe. "Opo, Doc," sagot ni Minerva, naninginig ang mga kamay. Bahagyang nagtagpo ang kanilang mga kamay habang inaabot ang probe. Sandaring yun lang, ngunit para kay Minerva, bumagal ang mundo. "Doc," bulong niya, halos hindi marinig. Sagot ni Andrew, nakatingin sa mata nito. Hindi mapigilan ang init ng damdamin sa pagitan nila. Para bang may kuryente sa hangin at isang iglap lang, napalapit ang kanilang mga labi. Ngunit pareho silang huminto, huminga ng malalim at lumayo sa isa't isa. Hindi nila alam, bawat segundo na yon ay nagbapadya ng delikado para sa kanilang propesyon at personal na buhay. Paglabas ni Minerva ng silid,
nanginginig pa rin ang mga kamay. Everything okay? Tanong ni Andrew, ngunit hindi niya alam kung paano sagutin ng damdamin niya. Opo, salamat po. Sagot ni Minerva, pilit na kontrolado ang boses. Sa kabilang bahagi, si Isabel, ang nurse trainee, ay luwapit kay Andrew sa opisina. Doc, kailangan ko pong ipaalam na nakakita ako kahapon at kanina ng hindi tamang interaction sa procedure room. Malumanay ngulit matatag ang boses niya. Napahinto si Andrew. Salamat, Isabel. Gagawin ko ang lahat para mapanatili ang profesionalismo sa klinik. Sagot niya, ngunit alam niyang may panganib na nagsisimula na. Sa bahay, si Rogelio ay nakaupo sa sala, hawak ang tablet. Parang may tinatago si Minerva at may nararamdaman siyang hindi ko alam. Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung paano hihimayin ang kanyang hinala, ngunit alam niyang kailangan niyang bantayan ang kilos ng asawa. Kinabukasan, habang nasa klinik si Minerva, muli silang nagkaroon ng private consultation ni Andrew. Tahimik ang silid, ngunit sa bawat sandali, lumalakas ang tensyon. Tila bawat hininga ay nagbabadya ng panganib. Minerva, handa ka na ba sa susunod na step? Tanong ni Andrew, hawak ang kanyang mga kamay sa procedure table. Opo, Doc. Sagot ni Minerva, ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi tama ang damdaming ito. Hindi nila alam, sa hallway, si Isabel ay may hawak na documentation at handang i-report ang nangyari sa board kung sakaling lumala ang sitwasyon. Ang maliit na babala na yun ay nagsisimula ng magbunga ng stress at guilt sa parehong doktor at pasyente. Samantala, si Rogelio ay nagsimulang magtanong ng diretso sa kanyang asawa. Minerva, sino ang madalas mong kasama sa klinik? Bakit parang may ibang tingin ka sa kanya? Hindi makasagot si Minerva. Hindi niya kayang sabihin ng katotohanan. Ngunit alam niyang bawat lihim ay unti-unti nang lalabas. Ang bawat araw, bawat mensahe, bawat sandali sa klinik ay nagiging bomba na pwedeng sumabog sa kanilang mga buhay. Hindi na ito lamang tungkol sa fertility. Ito ay tungkol sa tukso, guilt, moral dilemma at panganib sa lisensya ni Andrew. Sa isang maulang Lunes ng hapon, tahimik ang De Chavez Women's Center. Si Minerva Manalatas ay muling naroroon para sa follow-up. Tahimik ang procedure room, ngunit ang bawat sandali ay puno ng tensyon. Relax lang, breathe slowly, sabi ni Dr. Andrew De Chavez, pilit na propesyonal habang inaayos ang probe. Opo, Doc, sagot ni Minerva, ngunit mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya maalis sa isip ang gabing iyon ng ulan at ang unang yakap na hindi nila dapat naramdaman. Bahagyang nagtagpo ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng probe. Sandaling yun lang, ngunit para kay Minerva, bumagal ang mundo. Hindi nila mapigilan ng init at tensyon sa pagitan nila. Ngunit bago pa man lumalim ang sandali, may kumatok sa pinto. Si Isabel, nakatayo sa doorway, may hawak na folder. Doc, kailangan ko pong ipaalam na may formal complaint na paparating kung hindi agad maaayos ang nangyari kahapon at kanina. Matatag ang boses niya. Tumigil si Andrew. Alam niyang malapit na ang panganib, ang posibleng suspensyon o pagtanggal ng lisensya. Salamat, Isabel. Ipapaalala ko sa lahat ang profesionalismo sa klinik. Sagot niya, ngunit alam niyang hindi na sapat iyon. Si Minerva, habang palabas ng silid, ay nanginginig pa rin. Alam niyang bawat mensahe kay Andrew ay may bagong bigat. Hindi lamang ito tungkol sa fertility. Ito ay tungkol sa delikado, bawal at moral na labag sa batas na nararamdaman. Sa bahay, si Rogelio ay nakaupo sa sala, nakatingin sa telepono. Napapansin niyang may pagbabago kay Minerva. Parang may tinatago ka sa akin at hindi na ako ang una sa puso mo, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi niya alam kung paano hihimayin ang kanyang hinala. Kinabukasan, dumating ang unang formal na cease and desist letter sa klinika, nakapangalan kay Andrew. Ang sulat ay mula sa legal counsel ng klinik, nagbabawala tungkol sa report ni Isabel at posibleng board investigation. Si Andrew ay nakaupo sa opisina, hawak ang sulat. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib niya. Alam niyang kung hindi maaayos ang sitwasyon, pwede sang mawalan ng lisensya at reputasyon.
Ngunit sa kabila ng panganib, ang damdamin niya para kay Minerva ay hindi mapigilan. Samantala, si Minerva ay nakaupo sa bahay, hawak ang telepono. Hindi niya alam kung paano haharapin ang parehong lalaki sa kanyang buhay. Alam niyang may panganib na malalagay sa doktor sa kanya at sa kanilang relasyon. Si Rogelio sa kabilang dako ay unti-unting nag-iimbestiga sa kilos ni Minerva. Hindi ako makapaniwala, parang may lihim siyang tinatago, bulong niya sa sarili. Ang bawat tingin, bawat mensahe, bawat galaw ni Minerva ay tila patunay ng lihim na relasyon. Ang bawat araw, bawat sandali sa klinik at sa bahay ay nagiging bomba na pwedeng sumabog sa buhay nila. Hindi na lamang ito tungkol sa fertility, kundi sa guilt, moral dilemma, legal threat at pusong naglalaro sa tukso. Gabi sa bahay ng Manalatas, tahimik ang hangin, ngunit parang may unos na paparating. Si Rogelio ay nakaupo sa sala, nakatingin sa asawa niya. Minerva, kailangan nating mag-usap. Malalim ang tono niya, halatang may bigat sa dibdib. Tumango si Minerva, nanginginig. Alam niyang darating ang sandaling iyon. Bakit parang may iniisip ka palagi? Tanong ni Rogelio, hawak ang kamay ni Minerva. Hindi siya makapagsalita, ngunit ang guilt at takot ay pumapaloy sa kanya. Rogelio, hindi ko po alam paano sasabihin. Mahina niyang bulong. Hindi mo kailangan magsinungaling. Nararamdaman ko, sagot ni Rogelio, may halong sakit at galit. Sa klinik naman, si Dr. Andrew De Chavez ay nakaupo sa kanyang opisina, hawak ang formal na sulat mula sa board. Ang bawat salita ay parang dagok sa dibdib niya. Posibleng suspensyon, legal investigation at pagkawala ng lisensya. Alam niyang may panganib sa bawat sandali na siya at si Minerva ay magkasama. Kinabukasan, dumating si Minerva sa klinik. Tahimik ang silid, ngulit ang tensyon ay makararamdam sa bawat hinika. Minerva, handa ka na ba sa procedure? Wika ni Andrew. Opo, Dok, sagot niya, ngulit hindi niya mapigilan ang tibok ng puso. Habang inaayos ang probe, nagtagpo ang kanilang mga kamay muli. Ang bawat touch ay nagbabalik ng init, guilt at tukso. Ngunit bago pa man lumalim ang sandali, may kumatok sa pinto. Si Isabel, hawak ang folder, halatang seryoso. Doc, kailangan ko pong ipaalam na may formal complaint na na-file sa board. Kung hindi maayos ang nangyari kahapon at kanina, pwede itong magresulta sa suspensyon. Sabi niya, matatag, ngulit mahinahon. Tumigil si Andrew. Ang pawis sa nood niya ay hindi mapigilan. Alam niyang nagsimula na ang tunay na panganib. Sa bahay, si Rogelio ay hindi mapakali. Minerva, hindi mo pwedeng tago sa akin ang nangyayari sa klinik. Sabi niya, may halong galit at pangamba. Rogelio, hindi ko po alam kung paano ko sasabihin. Sagot ni Minerva, nanginginig ang boses. Ang tensyon pagitan ng tatlo ay nagsisimula ng magbunga ng panganib sa propesyon, relasyon at puso ng bawat isa. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging malinaw. Ang lihim sa klinik ay pwedeng masira ang lisensya ni Andrew. Ang damdamin ni Minerva ay naglalaro sa pagitan ng asawa at doktor. Ang hinala ni Rogelio ay lumalakas at pwede itong magresulta sa pagkasira ng pamilya. Martes ng gabi sa bahay ng Manalatas, tahimik ngunit mabigat ang hangin. Si Rogelio ay nakatayo sa tabi ng bintana. Nakatibin sa kalye ngunit halata sa kanyang mga mata ang galit at pag-aalala. Minerva, kailangan nating mag-usap ng totoo. Wika niya. Tumingin sa asawa na nakaupo sa sofa. Tumanggo si Minerva. Nangingining ang mga kamay. Alam niyang darating ang matinding sandali. Sabihin mo sa akin, sino ang madalas mong kasama sa klinik? Bakit parang may ibang tingin ka sa kanya? Tanong ni Rogelio, may halong galit at takot. Hindi makapagsalita si Minerva. Ang bawat salita ay parang nakabara sa kanyang lalamunan. Rogelio, hindi ko po alam kung paano sasabihin. Bulong niya, halos hindi marinig. Samantala, sa De Chavez Women's Center,
Si Dr. Andrew De Chavez ay nakaupo sa opisina. Hawak ang formal na sulat mula sa board. Ang bawat salita ay dagok sa kanyang dibdib. Formal investigation, posibleng suspensyon, at panganib sa lisensya. Alam niyang sa bawat sandali na siya at si Minerva ay magkasama, lumalakas ang banta sa kanyang propesyon. Kinabukasan, muling dumating si Minerva sa klinik para sa follow-up. Tahimik ang silid, ngulit sa bawat paghinga, bawat titig, ramdam ang init at tukso na hindi nila dapat ramdaman. Ngunit bago pa lumalim ang sandali, may kumatok sa pinto. Si Isabel, hawak ang folder, halatang seryoso. "Doc, may formal complaint na na-file sa board tungkol sa inyong interaksyon kahapon at kanina." Sabi niya, kung hindi ito maayos, pwede itong magresulta sa suspensyon. Dagdag niya, malinaw at matatag. Sa bahay, si Rogelio ay hindi mapakali. "Minerva, hindi mo pwedeng itago sa akin ang lahat," sabi niya. May halong galit at pangamba. "Rogelio, hindi ko po alam kung paano ko sasabihin," sagot ni Minerva. Nanginginig ang boses. Sa loob ng klinik, nagbabadya ang panganib. Ang lihim nilang sandali ay pwede nang masilip at iulat. Ang damdamin ni Minerva ay patuloy na lumalakas sa pagitan ng asawa at doktor. Ang board investigation ay simula ng sunod-sunod na problema kay Andrew. Ang bawat araw, bawat mensahe, bawat sandali sa klinik at sa bahay ay nagiging bomba na pwedeng sumabog sa buhay nila. Hindi na lamang ito tungkol sa fertility, kundi sa guilt, moral dilemma, legal threat, at pusong naglalaro sa tukso. Lunes ng umaga, tahimik at tense ang De Chavez Women's Center. Si Dr. Andrew De Chavez ay nakaupo sa opisina, hawak ang formal na sulat mula sa board. Ang bawat salita ay dagok sa dibdib niya. Formal investigation, suspension threat, at panganib sa lisensya. "Andrew, kailangan nating harapin ito ng maayos," wika ni Isabel, halatang seryoso. "Opo, alam ko," sagot niya, nanginginig ang mga kamay. Alam niyang bawat kilos niya, bawat sandali na siya at si Minerva ay magkasama, ay pwede nang magsilbing ebidensya laban sa kanya. Sa kabilang bahagi, si Minerva Manalatas ay nasa bahay. Hawak ang telepono. Hindi niya alam kung paano haharapin ang parehong lalaki sa kanyang buhay. Ang guilt ay nagmumulto sa kanya. Hindi niya alam kung paano haharapin si Rogelio na unti-unti nang humihinala sa bawat kilos at mensahe niya. "Minerva, kaya nga nating mag-usap ng totoo," wika ni Rogelio halatang may bigat sa dibdib. Tumanggo si Minerva, nanginginig, alam niyang darating ang matinding sandali. "Sabihin mo sa akin, sino ang madalas mong kasama sa klinik?" Tanong ni Rogelio, may halong galit at pangamba. Hindi makapagsalita si Minerva. Ang bawat salita ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Samantala, sa klinik, ang board hearing ay nagsimula. Si Dr. Andrew ay nakatayo sa harap ng mga board members, nakaharap ang panganib ng suspension at posibleng pagkawala ng lisensya. "Dr. De Chavez, nakita namin ang complaint at mga ebidensya. Paano ninyo ipapaniwanag ang inyong conduct sa pasyente?" Tanong ng isa sa board members, halatang seryoso. Si Andrew ay huminga ng malalim. "Members of the board, I assure you that my actions were strictly professional, but I admit na may lapses sa paghawak ng boundaries. I take full responsibility." Sagot niya, pilit na kontrolado ang boses. Ngunit alam niyang bawat sandali ay pwedeng magdala ng mas malaking panganib sa lisensya niya. Samantala, sa bahay, si Rogelio ay hindi mapakali. "Parang may tinatago ka at hindi mo ako sinasabi ang buong katotohanan," bulong niya sa sarili. Ang bawat kilos ni Minerva ay tila patunay ng lihim na relasyon. Sa klinik, habang nagpapatuloy ang hearing, ang tensyon ay ramdam sa bawat isa. Ang bawat hininga, bawat titig, bawat galaw ni Minerva sa isip ni Andrew ay nagbabalik ng init at guilt. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang lihitang nagabay,
Ang puso ni Minerva ay naglalaro sa pagitan ng doktor at asawa, at ang board investigation ay simula ng serye ng pangyayaring pwedeng masira ang career ni Andrew, relasyon nila at reputasyon ng bawat isa. Miyerkules ng hapon sa De Chavez Women's Center, tahimik ang opisina. Si Dr. Andrew De Chavez ay nakaupo sa harap ng board letter, hawak ang formal na notice. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib niya. Temporary suspension of medical license pending full investigation. Napahawak siya sa noo. Alam niyang hindi lang ang career niya ang nakataya. Ang reputasyon, profesionalismo at tiwala ng mga pasyente ay nakasalalay sa desisyong ito. Andrew, kailangan nating maging maingat, wika ni Isabel, halatang seryoso. Opo, alam ko, sagot niya, nanginginig ang boses. Ang bawat sandali na siya at si Minerva ay magkasama ay pwedeng maging ebidensya laban sa kanya. Sa kabilang bahagi, si Minerva Manalatas ay nasa bahay. Hawak ang telepono, umiikot ang isip sa dalawang lalaki sa buhay niya. Si Rogelio ang asawa niya na unti-unting humihinala sa bawat kilos at mensahe niya. Si Andrew ang doktor na hindi niya mapigilan ng damdamin. Minerva, kailangan nating mag-usap ng totoo, wika ni Rogelio, halatang may galit at pag-aalala. Tumanggo si Minerva, nanginginig. Sabihin mo sa akin, sino ang madalas mong kasama sa klinik? Tanong niya, may halong sakit at pangamba. Hindi makasalita si Minerva. Ang bawat salita ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Sa klinik, muling nagkaroon sila ng private consultation ni Andrew at Minerva. Tahimik ang silid, ngunit bawat hininga, bawat titig ay naglalaman ng init, guilt at tukso. Minerva, handa ka na ba sa susunod na step? Tanong ni Andrew, hawak ang probe sa procedure table. Opo, Doc, sagot niya, nanginginig. Hindi alam kung paano haharapin ang damdamin na lumalakas sa bawat iglap. Ngunit bago pa lumalim ang sandali, may kumatok sa pinto. Si Isabel, hawak ang folder, halatang seryoso. Doc, may formal complaint na na-file sa board tungkol sa interaction ninyo sa procedure room. Kung hindi ito maayos, pwede itong magresulta sa suspension, sabi niya. Sa bahay, si Rogelio ay hindi mapakali. Minerva, hindi mo po pwedeng itago sa akin ang lahat, sabi niya, may halong galit at pangamba. Rogelio, hindi ko po alam kung paano ko sasabihin, sagot ni Minerva, nanginginig. Ang bawat araw, bawat mensahe, bawat sandali sa klinik at bahay ay nagiging bomba na pwedeng sumabog sa buhay nila. Hindi na lamang ito tungkol sa fertility, kundi sa guilt, moral dilemma, legal threat at pusong naglalaro sa tukso. Sabado ng umaga, tahimik ang De Chavez Women's Center. Ngunit ang hangin ay puno ng tensyon. Si Dr. Andrew De Chavez ay nakaupo sa harap ng board panel, hawak ang formal niyang files. Ang bawat salita ng board members ay parang daguk sa dibdib niya. Dr. De Chavez, matapos naming suriin ang mga complaint at ebidensya, may panganib na matanggal ang inyong lisensya kung hindi ninyo mapapaliwanag ang sitwasyon sa mga pasyente at staff ng maayos. Napahawak si Andrew sa noo. Alam ko po at handa akong harapin ang lahat ng consequences, sagot niya. Nanginginig ngunit determinado. Alam niyang hindi lang ang karir niya ang nakataya. Ang tiwala ng mga pasyente, reputasyon at personal na buhay niya ay nakasalalay sa bawat hakbang niya. Samantala, sa bahay ng Manalatas, si Rogelio ay nakatayo sa sala. Ang galit, lungkot at hinala ay halatang nag-uumapaw. Rogelio, kailangan mong sabihin sa akin ang buong katotohanan. Sigaw niya, halos napapahagulgol sa sakit. Tumanggo si Minerva, nanginginig. Rogelio, hindi ko po intensyon ang mangyari, pero may naramdaman ako kay Doc at may nangyari kaming hindi dapat. Bulong niya, halos hindi marinig. Napahinto si Rogelio. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib niya. Ngunit bago siya makasagot, dumating si Andrew sa bahay ng Mananatas. Rogelio,
Kailangan nating pag-usapan ng maayos. Naiintindihan ko ang sitwasyon at gusto kong maging tapat sa lahat ng nangyari. Wika ni Andrew, mahinahon ngunit may bigat sa buses. Tahimik ang tatlo. Bawat isa ay ramdam ang init, guilt at sakit. Ngunit bago matapos ang tense na sandali, dumating ang twist. Si Isabel, ang nurse trainee, ay nagpadala ng recorded evidence ng private interaction ni Andrew at Minerva, ngunit may labis na nakalagay na hindi sinasadya. Isang proof na ipinapakita rin ang professionalism ni Andrew sa karamihan ng procedure na nagpapatunay na hindi niya sinadyang lumabag sa batas. Sa board hearing, ipinakita ito. Ang resulta, lisensya ni Dr. Andrew ay hindi tuluyang natanggal, ngunit may formal reprimand at probation. Si Minerva at Andrew ay pinayuhan na maging maingat sa professional boundaries. Si Rogelio ay nakakita ng katotohanan, may damdamin sa pagitan nila, ngunit walang masamang intensyon ang doktor. Sa bahay, si Rogelio ay huminga ng malalim. Minerva, mahalaga sa akin ang katotohanan at ngayon alam ko na. Pero kailangan nating ayusin ang relasyon natin. Sabi niya, may halong lungkot at pagmamahal. Tumanggo si Minerva, luha sa mata. Rogelio, pasensya na po sa lahat. Pangako, wala nang lihim. Sagot niya. Si Andrew habang nagbabalik sa klinik, alam niyang ang bawat araw ay may panganib. Ngunit natutunan niya ang leksyon. Professionalism, batas at moral boundaries ay hindi dapat linalabag kahit gaano kalakas ang damdamin. Ang tatlo ay natutunan. Ang lihim at tukso ay may presyo. Ang pagmamahal, respeto at katapatan ay pinakamahalaga. Ang bawat desisyon ay pwede magbago ng buhay, reputasyon at relasyon.